Hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang legendary XRM 125. Ang tanong, sulit pa ba itong bilhin ngayong 2025? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang pogi pa rin talaga ng dating nito pong legendary Honda XRM Motard 125. Ito pong kanyang main headlight ay gumagamit po ito ng bulb type para po rito sa kanyang high beam at low beam. At nakapop up naman po ito pong kanyang mga bulb type na turn signals. At ito pong kanyang facial cover ay converted na rin po ito as little visor. At ito po ay gumagamit ng front telescopic fork na black color para po rito sa kanyang suspension. Naka single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. Black color po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay meron pong sukat na 70 by 90/17. Naka fully digital meter panel display po ito at nandirito po sa bandang ibaba ito pong kanyang light indicators at meron naman po siyang button selector dito po sa gilid. At ito po ay gumagamit ng mechanical key para po rito sa kanyang ignition. At ito po ay naka naked handlebar na black color. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, turn signal selector at horn. Habang dito naman po sa kabila, nandirito po yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at black color din po ito pong kanyang front brake lever. At dito po sa kabila, wala po itong clutch dahil ito pong ating Honda XRM Motard ay naka semi-automatic transmission po ito. Dito po sa middle, maporma din po at maangas ito pong kanyang pairings. Nagkaroon po siya ng pins dito. At dito po sa kanyang side profile, matulis po yung pagkakadesenyo nito pong kanyang pairings. At may nakalagay naman po rito na 125, may Honda naman po rito na decal. At dito po sa bandang dulo, may nakalagay naman po rito na XRM yung kanyang model name. At ito pong kanyang upuan, malapad din po ito at pahaba. Simple lang naman po ito pong kanyang seat cover, black color po ito. Glossy black naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. Ang Honda XRM Motard 125 po ay meron po itong seat height na 774mm at meron naman po itong ground clearance na 144mm. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Napakababa po pala neto at sa tansya ko naman po ay kayang-kaya po itong maabot na mga 5 flat and above. At para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6", makikita nyo naman. Lapat na lapat po yung ating mga paa. Kaya komportable po ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. At siya nga po pala, sa mga gusto pong maglabas ng Honda XRM Motard 125 ay maaari nyo po pala akong i-PM at i-message. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover o di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan. Maluwag din po ito pong kanyang seat storage. Nandirito na rin po pala nakalagay ito pong kanyang battery compartment. Mataas po pala kaya hindi po maaabot ng tubig, ulan or baha kapag rainy season. Pwedeng isulong. Marami na rin po kayong ilalagay rito ng mga personal belongings. Dito na rin po pala located ito pong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 3.9 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 66 km per liter. Biruin mo yun, napakatipid po pala. Ito pong ating Honda XRM na Motard 125cc po ito. At ito po ay equipped with 4-speed manual transmission. So semi-automatic po siya, naka 4-speed po siya. Itim po ang kulay nito pong kanyang engine cover. At ito pong ating pillion step para sa ating rider at back rider ay metal po yan. Nagkaroon po siya ng mga rubber cover on top. At diecast naman po na black color ito pong kanyang brace. Metal naman po na tubular ito pong kanyang side stand at center stand. Tubular din po ito pong kanyang swing arm. Mayroon po itong chain protector. At ito po pala ay gumagamit ng dual shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. At kung inyo pong bubuksan ito pong kanyang upuan, nandirito po yung kanyang susian. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Patulis po ang pagkakadesenyo nito pong kanyang taillight. Ang kagandahan po nito, included na po pala rito yung kanyang mga turn signals. At naka-bulb type naman po ito pong kanyang brake light. Meron po siyang light reflector dito sa gitna. At meron naman pong nakalagay rito na Honda na decal. At ito pong kanyang rear fender, ito po yung kanyang nagsisilbing plate holder. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang rear braking system. Naka-disc brake po ito dito sa likuran. At naka-disc brake din po pala ito dito sa harapan. So naka-dual disc brake po ito.
Equipped with single pot caliper na Nissin brand. Yung kulay po pala nitong kanyang pot caliper is para po siyang gold color. So nakaterno po yan dito sa harapan. At black color naman po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 80 by 90-17. At ito pong kanyang pipe, black color po ito. Itim din po ang kulay nito pong kanyang head protection guard. At meron po itong single exhaust. At napansin ko lang ito pong XRM Motard 125 ay mayroon pa po pala itong kick starter. Bukod dyan ay mayroon din po siyang electric starter. At chrome color naman po ito pong kanyang metal foot brake. Pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 7.12 kW at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 9.55 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Honda XRM 125 Motard ay nagkakahalaga po ito ng 76,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At mayroon pa itong monthly installment na 4,161 pesos sa loob ng 3 taon.